Magandang araw mga kaibigan, at sa pagkakataong ito may tampok akong video sa inyo. May kinalaman po ito sa mga aklat katoliko na laging ginagamit ng mga ministro ng INC ni Felix Manalo. Isa rito yung mga libro na may nakalagay na salitang Church of Christ, kung saan kung babasahin mo ng buo, hindi naman tumutukoy sa kanilang iglesia. Pero pag sila ang nagbasa, pinalilitaw na yun ay tumutukoy sa kanila. Dalawang uri ng fallacy ang ginamit dyan. Una, fallacy of contextomy, sapagkat kung babasahin ng buo, hindi naman tugma ang kanilang paliwanag sa nakasulat sa naturang libro. At pangalawa, fallacy of equivocation, sapagkat hindi naman sila ang tinutukoy, pero kapag sila ang nagbasa, ipinapaukol nila sa kanila. Pakinggan natin kung paano yan re-rebatin ni Brother Wendell Talibong. Alam nyo, kahit pa yung papal encyclical ng Simbahang Katoliko, ginamit din nila. Ano ang masamang kalagayan ng tao pagka hiwalay o hindi kaanib sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon Kristo? Ang babasahin namin sa inyo ay aklat ng Iglesia Katolika na pinamagatang The Papal Encyclicals, edited by Anne Fremantle, sa page 153. Ang Iglesia ni Kristo na banal na itinatag sa kapakanan ng mga kaluluwa at nang walang hanggang kaligtasan, pinatutunayan po ng mga otoridad Katoliko. Ang Iglesia ni Kristo anya ay itinatag para sa kaligtasan. Yan. So, pinatunayan pa ng otoridad. Ang tanong, yun bang nakasulat sa encyclical, papal encyclicals ay tumutukoy sa iglesyang tatag ni Felix Manalo? Abay, hindi. Sa Simbahang Katoliko yan. Kaya nahulog, kung susuriin yung mabuti, nagiging squatter sila sa pangalan gamit ang aklat Katoliko. Ngayon, ating panoorin kung paano babaluktutin ng ministro ni Felix Manalo itong sinasabi ni Brother Wendell na papal encyclicals na ginamit ng naturang ministro. Ituloy lang natin mga kapatid ang kanilang ginagamit. Ito ang mabasa natin. It consists in the belief that the true Church of Jesus Christ is composed of the Roman Catholic spread over the whole world. Ayan o, tingnan nyo kung gaanong klaseng panlulokong ginawa ng ministro ni Manalo dito. Ang nakasulat pala na Church of Christ pala, tumutukoy pala sa Roman Catholic. Pero bakit pinuputol at iniiba ang paliwanag? Hindi ba tinatablan ng hiya itong ministro na ito ni Felix Manalo na pagpuputol-putulin ang mga nakasulat sa naturang libro at iibahin ang sentido? Yung kanyang paliwanag, hindi naman yun ang konteksto, pero kapag siya makapagsalita, parang yun ang konteksto. Hindi sila nahihiya niyan, claim ng claim, hindi naman sila ang tinutukoy. Sana doon sa ministrong yun, kahit konti naman, mahiya ka naman. Dahil hindi naman pala kayo ang tinutukoy. Bakit pag nagbasa kayo, sasabihin nyo, inaamin mismo ng Simbahang Katoliko. Pero kung itutuloy pala pagbasa, hindi pala kayo ang tinutukoy. Hindi ka mahiya. Ha? Sobrang tindi ng kasinungaling ang ginagawa mo. Tapos, ikiklaim mo, kayo tinutukoy. Hiya naman kahit konti. So di po ba napakalinaw ang nakasulat? Pero dito makita natin mga kapatid na ginagamit nila ang mga aklat Katoliko bilang propaganda laban sa atin. At kung di tayo mag-aral sa, lalo na sa kanilang taktika, delikado talaga na mabiktima tayo.
Ay, talagang bibiktima tayo niyan. Kaya siguro, kung magkaroon na ako ng pera, bibili na ako ng maraming aklat ng Katoliko kasi baka may gustong mag-sponsor sa akin dyan, oh. Di ba? Hindi ko naman itatanggi yan na sa mga gusto mag-sponsor ng libro sa akin dyan, makakatulong yan sa programa natin. Kaya mag-alala, makakatulong po yan. No, kailangan talagang magkaroon tayo ng naturang libro para kung sakali, may pumasok na The Revealers, biglang magpuputol-putol, ating ibisto. Bistuhin natin para mailanta ng panloloko. Tingnan niyo kung ano mga pinagagawa ng mga ministrong ito. Sila yung sila yung nagiging parang daan na yung mga membro gagamitin yung ginamit nila, pero kapag may nakaharap na naengkwentrong CFD at binuking ang kanilang ginawang pagpuputol, mas lalo pang ini-insist na tama ang ginagawa, gayong nailantad na. Ano ang dahilan kung bakit marami sa mga member ng INC na lumipat sa Katoliko pagkatapos ng debate ni Father Darwin at saka ni Ramel Parba? Yun ay dahil sa ginawa ni Father Darwin, pagtulong-tulong nila ni Brother Wendell na ilantad ang mga pagpuputol na ginawa ng mga ministro ni Manalo. Kasi kapag sila lang, kanilang programa lang panunuorin mo, para lang niyang pasugo, no? Hindi mo alam kung ano talaga ang tunay na konteksto kasi hindi naman ipinapakita sa inyo kung ano talaga ang pahina. Ang ipinapakita lang naman nila yung mismong phrase lang na pinutol na. Hindi ninyo alam. Okay sana kapag sila nagbasa, inilalantad sa harapan, sa screen, yung buong pahina. Para kung sakali may pinutol, yung nanonood naman, nagbabasa, itutuloy niya ang basa para malaman. Ayaw nilang malantad ang kanilang panloloko. Kaya ganyan ang ginagawa. Pinuputol nila. Akala naman nung nanonood na membro, yun talaga ang totoo. Kaya nga si Rapido, gumamit ng mga libro nang nabisto natin, hindi na nag-response si Rapido. Hindi na nag-response. Kasi nabisto ang ginawang panloloko. At di lang yan. No? Ginagamit pa nila, balikan na ng spirits of Catholicism dahil sinabi sa naturang aklat na ang ating aral daw ay galing sa mga pagano. Mag-ingat din. Siguro, may magtatanong ng ganito, ba't kaya naiba? Hindi lamang sa pangalan, kundi maging sa aral na sinusunod, ibang-iba ang Iglesia Katolika sa unang iglesia na tunay na iglesia. Saan ba kinuha ng Iglesia Katolika ang iba't ibang mga gawaing ginagawa nila ngayon? Ang babasahin natin nandiyan pa rin sa Spirit of Catholicism. Ngayon naman ay basahin natin sa page 175, siya, ang Iglesia Katolika ay hindi man lamang nag-aatubiling kumuha ng mga ritual at ng mga sagisag pagano, kailanmat ang gayong mga bagay ay maaaring isa Kristiyano at maisaayos. Hindi ho tayo magtataka kung bakit ibang-iba ang Iglesia Katolika kaysa sa unang iglesia, sa tunay na iglesia. Sapagkat ayon pa rin po sa sumulat ng aklat na ito, kumuha ang wika ang Iglesia Katolika ng mga ritual at ng mga sagisag pagano. Sabi ng naturang ministro, ayon na sa librong Katoliko, kumuha daw ang Katoliko ng mga ritual na mula sa pagano. Totoo ba kaya ang sinasabi na kumuha ng ritual mula sa pagano? Pakinggan natin ngayon kung paano yan ibibisto ni Brother Wendell Talibong. Yan ang kanilang propaganda, mga kapatid, no? Pero ating pag-aralang mabuti kung ano ba talaga ang konteksto sa naturang aklat. Ito po ang original na nakasulat sa aklat, mga kapatid. At paliklakayin natin ito ang nakasulat, no?
It is a direct consequence of that fundamental, ito ang pinutol nila, fundamental Catholic conviction that every genuine value belongs to God and has citizens right in His kingdom. Therefore, the Church sets up no barrier against non-Christian culture and no barrier against antiquity. She sets up her barrier only against sin. It was her loving hand that preserved for us many of the treasures of antiquity. Ano po bang ibig sabihin diyan, mga kapatid? Halimbawa, ang kalendaryo. Unang nagamit diyan, alam niyo naman, ang kalendaryo, unang gagamit diyan ay ang mga pagano. Ang pangalan ng mga araw, pangalan ng mga Diyos-Diyosan ng pagano. Ngunit ni-refine ni Pope Gregorian, Gregory XIII, nagiging Gregorian calendar. Ang tanong, bakit kinopya din sa Iglesia ni Cristo ang kalendaryo? Na ang unang gumagamit diyan ay mga pagano. Hindi lang yan. Alam nyo naman, mga kapatid, na pag New Year, nagdiwang ang INC ng New Year. Tanong, saan ba galing ang New Year? Kung tingnan natin ang Webster's New Explorer Days Encyclopedia, page 1393. Ito mabasa natin. Janus, a Roman religion, God of beginnings. He was one of the principal Roman gods, the custodian of the universe, the first hour of the day, the first day of the month, the first month of the year, which bears his name, were sacred to him. His principal festival was celebrated on the first day of the year. Oh, di po ba nagdiwang sila ng New Year? Di lang yan, makita natin, mga kapatid, na nagpaputok pa sila ng fireworks. Ang fireworks, saan galing yan? Kung balikan natin ang Webster's New Encyclopedic Days Encyclopedia, page 431. Fireworks, combustibles used for display of ancient Chinese origin. O, di, sa pagano pa rin. Ang tanong, bakit ginamit nila? Di po ba?